Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Isang hapon sa bahay ni Sheila at Lawrence, nakayuko ang ginang sa harap ng maliit nilang hapagkainan. Kunot noong tinititigan ng isang notebook. Kanina pa siya paulit-ulit na nagkukwenta ng budget para sa 2 linggo. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga magkasya ang perang inabot ng kanyang asawa para sa mga bilis at pagkain. Habang pinipisil niya ang sumasakit na sentido sa kakaisip ng paraan para makaraos, padabog na bumukas ang pintuan. Pumasok si Lawrence galing sa trabaho. Salubong kagad ang kilay nito at halatang mainit ang ulo. Ni hindi man lamang bumate. Walang sabi-sabing pabalagbag nitong ibinagsak ang dalang bag sa mismong mesang pinagsusulatan ni Sheila. Muntik pang matabig ang kanyang ginagawa. Ano ba? Nakakagulat ka naman. Ang OA mo! Binababa ko lang yung bag ko eh. Gulat na gulat ka na dyan. Pwede mo naman kasi ilapag ng maayos. Kita mo nagkukwenta ako rito. Oo na. Dami sinasabi. Merienda ba dyan? Ha? Pagsilbihan mo naman ako. Abutan mo ako ng merienda at saka ng malamig na tubig. Sobrang init sa labas eh. Pagod na pagod ako sa trabaho. Walang merienda. Wala akong nabili. Walang merienda? Bakit wala? Di ba kabilin-bilin lang ko sa'yo kapag ganitong hapon na dapat bibili ka ng merienda ko? Para pagdating ko rito, may madadatnan ako. Paano ngayon yan? Gutom na gutom ako, Sheila. Wala nga. Wala akong pambili. Wala kang pambili? Kakabigay ko lang sa'yo kagabi nung sahod ko nitong kinsenas ha. Ang ginawa mo sa pera? Ginastos mo na naman? Anong ginastos mo na naman? Wala naman akong ginagastos sa pansarili ko ah. Grabe ka naman magsabi ng salitang na naman para sabihin ko sa'yo. Yung perang ibinigay mo sa akin, binabudget ko na. Kulang, Lawrence. Hindi kasya para pambayad ng kuryente, tubig at upa sa bahay. Kaunti na nga lang natira para sa pagkain eh. Uy, ang sabihin mo, pinaglalaanan mo na naman yung pambayad sa online shopping mo. Kala mo hindi ko alam na panay ang dating ng mga parcel mo rito? Hoy, may nagkukwento sa akin ha. Mayos ka sila. Iwas-iwasan mo yung pagiging gastadora mo. Ako pa ngayon ang gastador? Bakit hindi mo tingnan tong listahan ng mga binibili ko bago ka maniwala sa mga mosa na dumadaldal sa'yo dyan sa tabi-tabi? Ano ba naman yan, Lawrence? Mas pinaniniwalaan mo pa talaga yung mga yan kaysa sa akin na asawa mo? Oo, sige na tingnan mo. Andyan lahat pati mga resibo ng grocery at iba pa. Inililista kong lahat. Pwede mong i-audit kung gusto mo. Para malaman mo na wala naman talaga akong ginagastos dyan na para sa sarili ko. Dami mo alam. May palista-lista ka pa nalalaman. Ay, natural, meron ako nito. Mahilig ka manumbat eh. Palagi na lang ganito. Laging kulang. Tapos, demand ka pa ng demand. Hindi ako madalas na nagreklamo Pero para sabihin ko sa'yo, para mapagkasya kong sahod mo, hindi na ako nag-uulam sa tanghali. Nagkakasya na ako sa asin at mantika. Tsaka yung sinasabi mong online shopping. Oo, matagal ko nang gustong umorder doon ng mga panty ko, tsaka lahat ng panty ko kasi butas na, wala nang garter. Pero hindi ako bumibili kasi nga wala akong pambili. Tumahimik ka na nga. Yang ka naman eh. Nagbubunga ka na naman. Alam mo, kung talagang magaling ang asawa, kayang-kaya mong pagkasayin yan. Hindi ka madiskarte. Yung asawa nga ng katrabaho ko na parehas ko lang ng sweldo eh. Kayang-kayang maglabas ng motor eh. Samantalang ako. Oh, ano? Ganon?
Gusto mo din na maglabas ng motor? O sige, pwede naman. Yung 3,000 na pang-budget natin sa kinsenas, bawasan natin yun ng 1,500. Tapos yung pangkatapusan natin, 1,500 ulit. O, edi 3,000 na yun. Kayang-kaya. Pero, magdildil ka ng asin ha. Umaga, tanghali at hapon. Bayan? Nakakabuisit naman. Tumigil ka na nga, tama na. Wala ka man lang pakonsuelo sa nagtatrabaho mong asawa. Pagod na nga yung tao. Ganyan pa'y sasalubong mo sa akin. Bubunga nga mo pa ako tapos i-stressin dahil sa pera. Hindi kita bubungangaan kung sapat ang binibigay mo. Ang totoo niyan, manghihingi nga sana ako maski 1,000 pa sa'yo para maging sapat na pambayad sa kuryente natin. Alak ng... Wala akong may bibigay sa'yo. Binigay ko na lahat na sahod ko eh. Ano pa ibibigay ko? Dugo ko? Ha? Kulang nga ng 1,000, Lawrence. Mapuputulan tayo ng kuryente sa Lunes kapag hindi natin nabayaran bukas ng umaga. Binabawasan ko na nga yung budget para sa pagkain eh. Pero hindi pa rin naabot. Wala akong 1,000. O ano ngayon ang gagawin ko? Bakit ba kasi ang taas ng kuryente natin? Anong ginagawa mo maghapon dito sa bahay natin? Siguro, maghapong nakabukas yung TV at electric fan, no? Aba, natural na mag-electric fan ako. Ang init-init lalo na kapag tanghali, no? Tsaka hindi ako nanonood ng TV maghapon. Marami akong ginagawa dito sa bahay. Naglalaba ako, naglilinis, namamalansya ng mga uniforme mo. Oy, bakit? Kasalanan ko ba na mataas ang bill natin? Basta. Wala na akong perang may bibigay sa'yo. Nakakabwisit lagi na lang ganito. Ano ba yan? Hingi ka ng hingi. Ano? Natural. Ha? Humihingi ako sa'yo kasi nga asawa kita eh. Ikaw ang nagtatrabaho. Saan naman ako kukuha ng pera? Mabuti pa magtrabaho na din ako. Kaya payagan mo na ako. Ha? Ano? Hindi pwede. Dito ka lang sa bahay. Dito lang sa bahay. O tapos ano? Mamomroblema ako buwan-buwan kung paano pagkakasyahin yung baryang inuuwi mo? Hindi na nga tayo makakain ng maayos, Lawrence. Araw-araw na lang tayo nagtatalo ng dahil sa pera. Kaya kitang buhayin. Sinabi ko na huwag ka magtatrabaho. Tapos, ang usapan. Ako ang lalaki rito. Ako ang maghahanap buhay. Oo, ikaw ang lalaki. Ikaw ang nagtatrabaho. Pero kulang nga, di ba? Anong masama kung tutulong ako? Licensed teacher ako. Baka naman pwede mo na akong payagang magturo. Sayang naman yung pinag-aralan ko. Alam mo bang may nag-aalok sa akin magpa-ranking na ako? May tutulong na sa akin, Lawrence. Approval mo na lang ang hinihintay ko. Kaya pala ang tapang-tapang mong sumagot ngayon, ha? May kinakausap ka na palang iba sa labas na hindi ko alam. Para to sa ikabubuti natin. Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Dito ka lang sa bahay! Hindi kita maintindihan. Bakit ayaw mo akong pagtrabahuin? Hindi ka ba proud na teacher ako? Napag-usapan na natin to, Sheila. Huwag nang magpaulit-ulit. Magtipid ka na lang para wala na tayong problema. Nagtitipid na ako, ano ba? Ano ba bang gusto mo ang pagtitipid ang gawin ko? Gusto mo ba na wag na akong kumain para lang makapagtipid at masabing magaling akong asawa? Nakakarindi ka na talaga. Wala ba akong kwentang asawa sa'yo? Wala akong sinasabing ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo na kailangan natin ng pera at handa akong tumulong. Hindi ako papayag sa gusto mo. Tapos ang usapan. Padabog na tumalikod si Lawrence at dumiretso sa kwarto nila. Naiwan ang bag niya sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa pagkadismaya, napatitig si Sheila sa bag. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa, pero matindi ang udyok sa isip niya na kumpirmahin kung talagang wala itong pera. Ang totoo, hindi niya rin naman talaga alam kung magkano ang eksaktong sinasahod ni Lawrence buwan-buwan na. Kaya naman binuksan niya ang bag at kinuha mula roon ang wallet ng asawa. Pagkabukas niya ng wallet, nanlaki ang mga mata niya. May 5,000 piso sa loob. May nakaipit din na resibo ng ATM. Pagbasa niya sa papela, nakalagay doon na may balanse pa itong 20,000. Kusang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Sheila sa natuklasan niya.
Gusto niyang sumugod sa kwarto para komprontahin si Lawrence, pero pinigilan niya ang sarili. Kumuha lamang siya ng 1,000 mula sa wallet. Sa kanya ito ay binalik. Pagkatapos ay patay-mali siyang naghanda ng kanilang hapunan. Nang oras na ng kainan, lumabas ang asawa niya mula sa kwarto. Dumiretso siya sa hapagkainan at natigilan nang makita ang kanilang ulam na adobong manok. Uy! Adobong manok! Aba, himala! Di ba sabi mo wala na tayong budget? Saan galing to? Binili ko. Bakit ayaw mo ba? Kung gusto mo, palitan natin ng itlog o tuyo gaya na nakagawian natin. Para hindi ka magtaka. Oh, ito naman. Hindi na mabiro. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka syempre gusto ko. Ganyan sana palagi. Masarap ang ulam na hinahanda mo para naman ganahan ako at gumanda mood ko. Hey, sa wakas, may masarap ding makakain. Salamat naman, nagustuhan mo. Oo naman. Siya ka pala. Naitabi mo ba yung bag ko? Naiiwan ko kasi dito kanina sa mesa eh. Yung bag mo? Andun, inilagay ko sa may sofa. Ay, sandali kunin ko lang, ha? Teka lang. Hmm? May sasabihin sana ako. Ano yun? Ano kasi, binuklat ko yung wallet mo. Nakita ko na may 5,000 doon. Kumuha ako ng 1,000. Ano? Kumuha ka ng 1,000 sa wallet ko? Pinakialaman mo yung bag ko? Bakit mo ginalaw yun? Ang baga namin magkakaopisina yun para sa regalo namin sa boss namin. Ang bihira naman! Kumuha ka na lang na walang paalam eh! Akala ko kasi pera mo eh. Kaya kumuha ako. Naisip ko kasi na baka pinagtataguan mo lang ako ng pera at ayaw mo akong bigyan kaya kumuha na ako. Ang bagan nga namin yon. Wala kang karapatang pakialaman ng gamit ko. Ibalik mo yung 1,000. Nakakahiya sa mga katrabaho ko kapag nalaman nilang kinupit ng asawa ko yung ambaga namin. Hindi ko na maibabalik pa yun, Lawrence. Ayan naibili ko na ng masarap na ulam. Tsaka kung hindi mo pera yung 5,000 na yan, di mag-withdraw ka. Palitan mo na lang. Di ba may 20 mil ka sa ATM mo? Huwag mo sabing hindi sa'yo yun. Ano? Pati resibo binasa mo? Sobra na to, Sheila. Wala ka na talagang modo. Ako pa ngayon ang walang modo? Pinagtataguan mo nga talaga ako ng pera. Napakakuripot mo pagdating sa pagbibigay ng budget, tapos ang dami mo naman palang pera. Akin yun! Pera ko yun! Ako nagpakahirap doon! Ako nagpapakapagod para kitain yun! May itinatabi ako para sa sarili ko. May problema ba doon? Ha? 1,000 lang, Lawrence. 1,000 lang ang hinihingi ko pandagdag. Bakit ayaw mo dagdagan? Malaking kabawasan ba yon para sa sinasabi mong pansarili mong pera? Tsaka bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pera ka? Kasi ubusin mo! Kapag nalaman mo may pera ako, hihingin mo lahat. Hindi ka marunong humawak ng pera. Ang kapal ng mukha mo! Mas makapal ang mukha mo, magnanakaw ka! Hindi ako magnanakaw! Kung hindi mo lang sana ako pinigilan na magturo, di sana maski sa'yo na ang pera mo! Pero ang gusto mo dito lang ako sa bahay para magluto, para may maglaba at maglinis ng kalat mo! Tapos kayo isusumbat mo sa akin ang pera mo yan at ikaw ang naghihirap dyan? Lawrence! Asawa mo ako! Hindi mo ako katulong! Nauubusan na ako ng pasensya sa'yo, Sheila. Bakit bang hirap sa'yong intindihin na gusto ko rin namang maramdamang may natira pa sa akin mula sa mga pinaghirapan ko? Nauubos ka? Ha? Akong ubos na ubos na! Ubos ng pagkatao ko dito sa pamamahay na to! Wala na akong kalayaan. Wala na akong sariling pera. At ngayon, malinaw na wala rin pala akong asawang maaasahan. Ayoko na, Lawrence. Naawa na ako sa sarili ko. Napakatanga ko dahil naniwala ako na talagang wala tayong pera. Kaya pilit kong pinagkakasya ang barya-baryang iniaabot mo. Tigilan mo na nga yan. Ang drama mo talaga. Pabiktim ka na naman. Buwisit ka.
Tigilan mo na yan, ha? Basta ang usapan ngayong gabi, ibabalik mo sa akin yung 1,000 bukas na bukas din. Gumawa ka ng paraan! Hindi ko papalitan yan galing sa ipon ko. Hindi mo na kailangang maghintay. O ayan! Ha? Isaksak mo sa baga mo yung pera mo! Ikaw nang magbayad ng mga bills mo. Upa ng bahay at iba pa. Dahil lalayas na ako. Ano sabi mo? Lalayas ka? Saan ka naman pupunta? Hindi na sumagot si Sheila. Tinalikuran niya ang asawa at pumasok ng diretso sa kanilang kwarto. Naiwan si Lawrence sa kusina. Pero imbis na sundan ng asawa ay nagkibit balikat na lamang ito. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Umupo siya ulit sa harap ng mesa at kumain. Sarap na sarap siya sa inihandang adobong manok ni Sheila. Buwang isip niyang nagdadrama lamang ang asawa at hindi talaga ito aalis ng bahay, lalo na at gabi na. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Sheila na may bitbit na bag. Napatigil sa pagsubo si Lawrence. Naalarma siya nang makitang seryoso talaga ang asawa sa banta nitong paglalayas. Mabilis siyang tumayo mula sa kinauupuan para sana habulin at pigilan si Sheila bago pa ito makalabas. Pero eksaktong pagbukas ng pintuan, nakita nilang nakatayo sa may pintuan ng nanay ni Sheila. Nanlaki ang mga mata nila pareho. Hindi nila inaasahan ang pagkikitang yon. Oh, Sheila, bakit may bitbit kang bag? Saan ka pupunta? Nay? Ano po? Wala naman akong pupuntahan. Nagliligpit lang po ako ng mga gamit. Kayo po? Anong ginagawa niyo dito? Kanina pa ho ba kayo? Oh, hindi naman anak. Kararating ko lang. Nay, kayo po pala. Mano po? Pasok ho muna kayo. Ba't naman ho hindi kayo nagpasabi na uuwi kayo ngayon dito? Sino po kasama nyo? Wala. Mag-isa lang akong pumunta dito, iho. Ay, nako. Nakakapagod din talagang biyahe. Uy, ano po bang meron at napasyal kayo rito? Bakit? Kailangan pa ba ng matinding rason bago ako makadalaw dito sa inyo, Lawrence? Namimiss ko yung anak ko. May reklamo ka ba? Wala po. Tara po dito. Kumain na ba kayo? Tapos na. Teka. Bakit namamagay ang mga mata mo, Sheila? Umiyak ka ba? Po? Hindi po. Nasobrahan lang po ako ng tulog kanina. Kaya po ganito ang mga mata ko. Okay lang po ako. Hindi po ako umiyak. Sigurado ka? Oy, Lawrence. Baka naman inaaway mo tong anak ko, ha? Naku, hindi po, Nay. Hindi ko aawayin tong asawa ko. Mahal na mahal ko po yan eh. Di ba sila? Opo, Nay. Tsaka kanina kasi nanood kami ng drama sa TV. Nakakaiyak yung kwento. Alam niyo namang mababaw pong luha ko kapag nanonood ako ng mga nakakaiyak na drama. Ganun ba? Nako, kayong mga bata kayo, oo. Pinakaban nyo naman ako. Akala ko talaga nag-aaway na kayo. At ang akala ko maglalayas ka na, Sheila. Mabuti at maayos kayo. Mahirap sa mag-asawa ang laging nagbabangayan at nagsusumbatan. O siya, eto, may dala akong suman at mangga. Uy, naku, maraming salamat po dito, Nay. Tama-tama po, panghimagas. Siya nga pala, nagluto si Sheila ng adobong manok. Halina po kayo, sabay-sabay na tayong kumain. Nako, kumain na ako kanina sa biyahe, mga anak. Kayo na lang ang kumain. Naistorbo ko na nga kayo sa inyong hapunan. Hindi po kayo istorbo. Sumalo na ho kayo sa akin. Kahit konti lang ang kainin ninyo. Ikukuha ko po kayo ng plato at baso. Ako na, mahal. Upo ka na dyan, ha? Ako nang kukuha ng plato at baso ni nanay, ha? Aba, mabait ka talagang bata, Lawrence. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Masipag ka at napakasik-aso mo. Bihira ang lalaking ganyan ngayon. Hindi ba, Sheila? Opo, Nay. Swerte nga ho ako sa kanya. Kaya nga, anak, pahalagahan mo tong asawa mo. Lawrence, salamat ha. Naku,
Wala po yun, Nay. Basta po para sa asawa ko at sa inyo. Gagawin ko po ang lahat. Ipinagpatuloy na nila ang hapunan nilang tatlo ng puno ng pagkukunwari. Pilit nang humingiti si Sheila habang nakikipag-usap sa kanyang ina. Pero sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Si Lawrence naman ay panay ang pag-aasikaso sa kanyang biyenan para pagtakpan ng mabigat na sitwasyon nilang mag-asawa. Sa totoo lang ay takot siya sa nanay ni Luisa, kaya bait-baitan siya sa harapan nito. Nang matapos ang hapunan, inayos kagad nila ang hihigaan ng matanda sa kabilang kwarto at nang matapos ay nagpahinga na silang tatlo. Kinabukasan, maagang umalis si Lawrence para pumasok sa trabaho. Naiwan sila Sheila at Nanay Luisa sa bahay. Nagtimpla ng kape si Sheila at tahimik na naupo sa tabi ng kanyang ina. Walang kibo si Sheila, pero binasag ng matanda ang katahimikan habang nagsasaltay nakatitig ang matanda sa kanyang anak. Anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kagabi? Po? Wala naman po. Huwag mo na akong lokohin, Sheila. Narinig ko lahat ng sigawan ninyong mag-asawa kagabi. Narinig niyo po lahat. Oo, kaya huwag ka nang magkaila sa akin. Umiiyak ka dahil sa lintik na 1,000 na kinuha mo sa wallet ng asawa mo. Tama ako, di ba? Umiiyak ka kasi ginagawa kang katulong pero hindi ka binibigyan ng pera na pansarili mo. Ang palaging ibinibigay ay yung pang-budget na kulang na kulang. Alam ko, hindi ba? Ngayon, sabihin mo sa akin, matagal na bang ganito ang sitwasyon mo sa bahay na ito? Opo, Nay. Simula po nang pinatigil niya ako magturo. Pero binibigay naman niya sa akin yung sahod niya tuwing kinsenas at katapusan. Kaso nagkukulang po eh. Tapos nagalit siya kagabi kasi kumuha ako ng 1,000 sa wallet niya. Nangihingi kasi ako, kaya lang ayaw niya akong bigyan. Meron naman pala siyang pera. Buwisit na lalaking yan. Hiwalayan mo na yan, ha? Ang ganyang klase ng lalaki ay hindi na dapat pagtiyagaan. Nakatapos ka ng pag-aaral mo tapos hinahayaan mo lang na abusuhin ka niya. Ang mabuti pa, Sheila, sumama ka na sa akin pag-uwi ko. Hindi ko po ata kaya, Nay. Hindi mo kaya? Gagawin mo na nga kagabi, hindi ba? Bit-bit mo na nga yung bag mo. Handa ka nang lumayas. Drama lang po yun kagabi. Gusto ko lang po siyang takutin dahil sa sobrang inis ko. Nagpapapigil lang ho ako sa asawa ko. Gusto ko lang malaman kung hahabulin niya ako at kung mahalaga pa ako sa kanya. Nagpapapigil ka? Talaga bang kaya mong tiisin ang ganyan? Hindi tama ang ganyang trato sa'yo ng asawa mo. Ang lalaking nagmamahal lang totoo, hindi magdaramot sa asawa niya. Tingnan mo nga yung asawa mo, ha? Baka mamaya may iba nang pinagbibigyan ng sahod niya yan. Kaya barya na lang ang naiuwi sa'yo. Wala sa matinong isip ang lalaking nagtatago ng pera. Tapos ay hinahayaang mabaon sa problema ang asawa niya. Naku, Nay, hindi po magagawa ni Lawrence yun. Wala po siyang ibang babae. Kuripot lang po talagang asawa ko. Pero mahal po ako noon. Baka naman talagang may pinag-iipunan lang siya para sa amin. Mahilig po kasi sa mga surprise yun eh. Kaya siguro nagtatabi siya ng malaking halaga ngayon. At talagang naniniwala ka sa ganyang palusot? Huwag ka nga magbulag-bulagan, Sheila. Matalino ka naman, hindi ba? Gamitin mo yung talino na yan para hindi ka maloko ng asawa mo. Pero tandaan mo ito, ha? Kapag may ginawang katarantaduhan yung asawa mo at napatunayan mong nagloloko siya, huwag kang mangingiming humingi ng tulong sa akin. Ako mismo ang bahala sa kanya kapag nagkataon. Nay, hindi naman po dapat dumating pa sa puntong ganyan. Sigurado po ako na walang ginagawang kalokohan si Lawrence. Maayos po kami ng mag-asawa.
Niyakap ng mahigpit ni Nanay Luisa si Sheila. Tumulo ang luha ng matanda nang maalala niya ang sariling karanasan noon. Naging battered wife siya sa irresponsableng tatay ni Sheila. Kaya sobrang bigat sa loob niya na maranasan din ngayon ng anak niya ang kalupitan ng lalaking yon. Kaya naman ng gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Sheila at asawa nito, palihim na lumabas ng bakura ng matanda. Inilabas niya ang isang maliit na manika, karayuma at mga buhok na nakuha niya mula sa suklay ni Lawrence. Pamilya ng mga mangkukulam ang pinagmulan ni Nanay Luisa at gagamitin niya ito para turuan ang leksyon ng manugang. Lumipas ang 2 araw. Biglang nagkasakit si Lawrence. Namimilipit siya sa sakit ng tiyan at mataas ang kanyang lagnat. Dinala kagad siya sa ospital, pero wala namang makitang sakit ang mga doktora. Himala ring nawala ang pananakit ng kanyang tiyan at lagnat nang nasa ospital siya. Kaya naman pinauwi din siya ng kanyang mga doktora. Pero pag uwi nila, kinagabihan, muli na namang sumakit ang kanyang tiyan at nilagnat na naman ang mataas. Pumasok si Nanay Luisa sa kwarto na mag-asawa at blankong nakatingin lamang ng diretso sa manugang. Doon kinutuban si Sheila. Hinila niya palabas ang ina at saka kinumpronta ito. Nay, kinukula mo ba ang asawa ko? Oo. Ginagawa ko yan para turuan siya ng leksyon. Baka magaya yan sa tatay mo. Nay naman, bakit niyo ginawa yun? Asawa ko po siya. Hindi naman siya katulad ni tatay na nananakit. Oo, madamot siya, kuripot, masakit magsalita. Pero hindi tama na nasaktan niyo po siya ng ganito. At hindi dapat ganon ang asawa. Anak, pinoprotektahan lang kita dahil nag-iisa kitang anak. Sumama ka na lang sa akin pabalik ng probinsya. Sige na. Iwan mo na ang lalaking yan. Nay, ganun pa rin ho ang sagot ko. Hindi po ako sasama sa inyo. Mahal ko si Lawrence. Langako kami sa harap ng Diyos. Sa hirap at ginhawa, magkasama kami. Kaya, Nay, nakikiusap ako. Itigil niyo na to. Mahal? Mahal mo siya pero ikaw, mahal ka ba niya? Tignan mo nga yung sarili mo sa salamin, Sheila. Wala na yung anak ko na punong-puno ng pangarap. Papatayin ka ng lalaking yan sa konsumisyon. Hindi naman po. Hindi po ganyan ang asawa ko. Nay, ako na ho ang bahala sa relasyon namin. Huwag na ho kayong makialam, please. Ihinto nyo na yung pangungulam kay Lawrence. Sige, dahil yan ang gusto mo. Ititigil ko na ito ngayon. Pero tandaan mo, bibigyan ko ng 1 buwan niyang asawa mo. 1 buwan, Sheila. At kung hindi siya matuto sa mga ginagawa niya sa'yo at hindi siya magbabago, pasensyahan tayo. Parurusahan ko siya ng tuluyan. Makalipas ang ilang oras, agad na nawala ang lagnat at pananakit ng katawan ni Lawrence. Matapos tanggalin ni Nanay Luisa ang sumpa. Dahil dito'y nakahinga ng maluwag si Sheila nang makitang maayos na ang kalagayan ng asawa. Kinabukasan ay umuwi na ng probinsya si Nanay Luisa. Naiwan na muli si Sheila at Lawrence sa bahay nila. Walang kaalam-alam ang lalaki na nanganganib ang buhay niya kapag hindi niya inaayos ang trato sa asawa. Samantala, palihim namang inobserba ni Sheila ang bawat galaw ni Lawrence. At sa loob ng 1 linggo, walang nagbago kay Lawrence. Mas lalo pa siyang naging kuripot at halos ayaw na niyang bigyan ng pera ang kanyang asawa. Isang araw, hindi sinasadyang naiwan ni Lawrence ang luma niyang cellphone. Naglilinis si Sheila sa kwarto nang bigla itong tumunog. Pagbukas niya ng mensahe, nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya ang mga picture ni Lawrence kasamang mas bata at makinis na babae. Nanginginig si Sheila habang binabasa ang chat.
kumpirmadong may relasyon ang dalawa. Ang mas masakit, nabasa niya ang usapan tungkol sa sustentong pera, alahas at skincare. At ang pinakamalala, nalaman niyang may anak na si Lawrence sa babaeng yun. Kaya naman pag-uwi ng kanyang asawa, agad na ibinato ni Sheila ang cellphone sa mukha ni Lawrence. Sino si Queenie? Ha? Sino yung batang kasama ninyo sa mga pictures? Sumagot ka, Lawrence. Pakialamera ka talaga? Bakit mo pinakialaman na naman ang gamit ko? Ang tanong kong sagutin mo! Walang yaka! Kaya pala nagtitipid ka ng gusto at halos hindi mo na ako bigyan ng pera dahil may sinusustentuhan ka ng iba! Binilan mo pa ng mga alahas? Binilan mo pa ng mga pampaganda niya samantalang ako ni sabon hindi mo mabilihan? Ang sama mo! Pinabayaan mo akong maging losyang tapos suportado mong skincare ng kabit mo! Ayop ka! Tama na! Huwag ka na manumbat, Sheila. Oh, aamin na ako. May karelasyon nga akong iba. At mas malaki binibigay ko sa kanya kasi binigyan niya ako ng anak, Sheila. Oh, tama na rinig mo. May anak kami. Ibinigay niya sa akin ng isang bagay na hindi mo kailanman may bibigay dahil baog ka. Wala kang pakinabang sa akin. Yan ang totoo. Ha? Ayop ka! Binigay ko lahat sa'yo! Tiniis ko ang mga pang-iinsulto at pagdadamot mo sa akin! Pero may pinabuhay ka na palang iba! 5 taon na yung bata! Ibig sabihin, 5 taon mo na akong niloloko! Ang kapal ng mukha mo! Tama ang nanay ko! Tama siya nang sabihin niyang baka may iba ka! Sana pala, hindi na lang inalis ni inay ang tulong sa'yo! Sana, hinayaan na lang kitang saktan niya! Kulam? Baliw! Kung ano-ano sinasabi mo. Umalis ka na nga dito. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Ayoko na sa'yo! Itinulak ni Lawrence si Sheila palabas ng kwarto nila at nilak ang pinto. Nanlupaypay si Sheila sa sahig ng sala, umiiyak ng walang patid. Gumuho lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kasal nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang nanay. Kinabukasan ay dumating si Nanay Luisa. Naabutan niya nag-iempaka ng gamit si Sheila. Agad na niyakap ng matanda ang anak. Ramdam na ramdam niya ang sakit na pinagdadaanan nito. Wala si Lawrence dahil pumunta ito sa bahay ng kabit na si Queenie. Iyak ng iyak si Sheila. Tahan na, anak. Tama ng pag-iyak mo. Umuwi na tayo sa atin. Sisiguraduhin kong hindi ka na masasaktan ng walang kwentang lalaking yun. Nandito lang ang nanay. Hindi kita pababayaan. Nay, ang sakit-sakit po. Ibigay ko naman lahat eh. Naging mabuti naman ako kasawa. Bakit ginawa sa akin ito ni Lawrence, Nay? Kasalanan ko ba talaga na may sakit ako at hindi ako magkaanak? Wala kang kasalanan. Hindi mo namang ginusto yan. At saka, siya ang may kasalanan sa'yo kasi siya ang nagloko. Mula pa noon, talagang ayoko na sa lalaking yan. Dahil talagang nakikita ko ang tatay mo sa kanya. Puro yabang, pero wala namang ibubuga bilang isang padre de pamilya. Pero hayaan mo na. Makakatikim siya ng parusa sa akin. Nay, huwag na po. Nangikiusap ako. Huwag ka kang martir. Hindi na uso yan ngayon. Isipin mo ibinigay mo ang lahat tapos anong ginanti niya? Ginawa kanyang tagalinis ng bahay habang yung kabit niya nagpapasarap sa pera ninyo. Huwag mong sabihin sa akin na patatawarin mo pa siya dahil lang sa naaawa ka. Hindi na po, Nay.
Hiwalayan ko na po siya. Aalis na po ako sa bahay na ito. Kukunin ko po ang lahat ng gamit ko. Pero nakikiusap po ako na huwag na po siyang kulamin. Ayoko po na may masamang mangyari sa kanya dahil po sa akin. Pabayaan na lang po natin siya sa kabit niya. Pabayaan? Nababaliw ka na ba, Sheila? Nay, natatakot po kasi ako eh. Mas lalo lang po tayo magkakaproblema kapag gumanti pa tayo. Makakarma din po siya balang araw. Aasa na lang po ako sa hustisya ng Diyos, Nay. Hayaan na po natin siya. Walang karma-karma sa akin. Hinding-hindi ko ipapaubaya sa ibang paghihiganti natin. Ako mismo ang magpaparusa sa hayop mong asawa. Sisiguraduhin kong mararanasan niya ang matinding sakit dahil sa panloloko niya sa'yo. Magsisisi ang lalaking yan. Nay, pakiusap po talaga. Wag na po. Umuwi na lang po tayo sa probinsya. Mag-uumpisa na lang po ako ulit. Kalimutan na po natin siya. Yan ba talagang gusto mo? Opo. Hayaan na po natin siya. Napakabuti ng puso mo, anak. Kahit winasak na niya ang buhay mo, nagagawa mo pa rin magpatawad. O sige, kung yan ang magpapatahimik sa isip mo, hindi ko na siya gagalawin. Halika na, umuwi na tayo. Umalis na sina Sheila at Nanay Luisa pabalik sa probinsya. Iniwan ni Sheila ang susi at ang kanyang singsing sa ibabaw ng mesa. Pinili niyang tapusin ng maayos at mapayapa ang lahat para sa sarili niyang katahimikan. Ngunit ang hindi alam ni Sheila, ang kanyang inay may ibang plano. Tumango man si Nanay Luisa sa hiling ng anak, buo pa rin ang pasa nitong ituloy ang pangungulam o pambabarang sa lalaking sumira sa buhay ng kaisa-isa niyang anak. At sa paglipas ng 1 taon, unti-unting nakabawi si Sheila sa probinsya. Muli siyang nakapagturo at unti-unti siyang nakalimot. Samantala sa kabilang panig, nagsimula na ang parusa ni Lawrence. Nilumpo ni Nanay Luisa ang kanyang manugang. Hindi na ito nakakalakad dahil hindi na makapagtrabaho. Sa loob ng 1 taon ay naubos lahat ng naipon niyang pera. Naibenta na rin nila ang lahat ng pwedeng ibenta sa pagpapagamot, pero wala namang nangyayari. Hanggang sa isang umaga, nakita ni Lawrence si Queenie na nag-eempake. Mahal, anong ginagawa mo? Bakit mo nililigpit yung mga gamit mo? Aalis na kami, Lawrence. Hindi ko na kaya to. Baon na tayo sa utang. Huwag mo naman akong iwan. Paano na ako? Wala na akong ibang maaasahan kundi ikaw. Kayo na lang ng anak kong meron ako. Yun nga ang problema eh. Wala ka nang may bibigay sa amin. Pabigat ka na. Naubos na ang lahat ng alahas ko sa pagpapagamot mo. Hindi kita kayang buhayin, ano? At saka, hindi ko kailanman pinangarap tumanda ng kasamang isang baldadong katulad mo. Ano sabi mo? Grabe ka naman sa akin. Tiniis ko ang asawa ko. Iniwan ko si Sheila para sa'yo. Ibinigay ko sa'yo lahat ng pera ko nung malakas pa ako. Oo, nung malakas ka pa at may pera. Pero ngayong wala na. Pasensyahan tayo, Lawrence. Hahanap ako ng lalaking kayang bumuhay sa amin ng anak ko. Paalam na, bahala ka na sa buhay mo. Queenie! Ano ba? Huwag mo naman akong ganituhin. Paano ang anak ko? Huwag mo naman siyang ilayo sa akin, please. Hindi mo siya anak. Sabi mo? Sandali, Queenie. Bumalik kayo rito. Mag-usap muna tayo. Hayop ka! Niloko mo lang ako! Niloko mo lang ako! Umalis na si Queenie kasama ang kanyang anak.
tuluyan na nilang iniwan si Lawrence na mag-isa sa bahay. Walang nag-aalaga sa kanya. Walang nagpapakain at dumanas siya ng matinding gutom at paghihirap. Naranasan niya na ngayon na ang hirap ng walang pera at walang pamilya na nag-aalaga sa kanya. At sa mga sandaling ito, naisip niya si Sheila. Ang asawang nagtiis sa barya, may tawid lamang ang araw-araw nila. Yung babaeng tinipid at pinagdamutan niya habang naglalabas siya ng libo-libo para sa babaeng nanloko lamang sa kanya. Dito niya napagtanto ang pinakamalupit na realidad sa buhay, na ang halaga ng tao'y di dapat nasusukot sa ganda ng mukha at sa kinis ng balat o sa matatamis na salita. Nasusukat ito sa katapatan niyang manatili sa tabi mo kahit ikaw mismo ay wala nang may bigay. Kapag itinakwil mo ang kaisa-isang taong handang magtiis para sa iyo kapalit ng panandaliang aliw, asahan mo mag-isa ka ring mabubulok sa dulo. Isang gabi, inatake na naman siya ng matinding pananakit ng tiyana. Umuubo na rin siya ng dugo. At sa gitna ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, pinilit niyang abutin ang kanyang cellphone. Sinubukan niya mag-type ng mensahe para kay Sheila. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang aminin na nagkamali siya at magmakaawa na balikan siya nito. Pero bago pa niya mapindot ang senda, namatay ang cellphone. Nalobat ito. Napapikit na lamang si Lawrence habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nalagutan siya ng hininga. Binawian siya ng buhay na baon ng matinding pagsisisi. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo sa GH ladies na sina Eds, Rachel, Ann, Yang, Rhoda, Crystal, Trixie, and Lydia. Greetings coming from Maricel Cordero. Hi kay Randy Sibayan. Kamusta kay Julius Deloro? Shout out kina Kuya Ruel, Ate Myra, Myrel, Jam, Ate Auring, Ne, Minda, Leslie, Ruth, Faye at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Greetings coming from Marco Nanyes. Kumusta kayong lahat dyan ng mga solid ingkong? Hi kay Mel D from Malaysia. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Mabuhay po ang mga Pinoy. Hi kay Sharon Alamer Polan from Qatar. Binabati ko na rin po lahat ng kababayan natin sa Qatar. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pinoy. Shout out sa Kakalda family from San Mateo, Rizal. Greetings coming from Connie Kakalda. Shout out sa mga anak ni Gina Andraque Peñas na sina Jean, Joy, Jenya, G, Jaira, Joey Namay at Gio Shan. Hi kay Maribel Magbanwa from Talisay City, Negros Occidental. Hi kay Richard Rivera. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Hi kay Ilyas from Saudi Arabia. Shout out na rin po sa lahat ng mga babae natin dyan, lalo na po yung mga OFW. Kayo po ang bayani ng ating bayan. Mabuhay po kayong lahat. Hi kay Caleb Matthew Manales. Hi kay Luz Viminda Zacarias from Caloocan. Hi kay Andrea Tabihe from Cabangan, Zambales. Shout out sa Esponilla family, Pabia family, Bermil family, and Corbito family. At syempre kay Marites Pabia. Hi kay Nene Dolor from Riyadh, Saudi Arabia. Mabuhay po ang lahat ng mga Pinoy dyan sa Riyadh. Hi kay Riz Magante from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Sabrina Omar from CDO. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aming kwento ngayong araw, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
O bakit hindi mo tignan tong listahan ng mga binibili ko bago ka maniwala sa mga chismosang dumadaldal sa'yo dyan? At mosang talaga, no? O pwede mong i-audit ko... Ay, audit. I-audit scan mo. Okay. Ibalik mo yung 1,000. Nakakahiya sa mga katrabaho ko kapag nalamin nilang... Hindi po kayo istorbo, Nay. Saluhan niyo po kayo. Kahit konti lang po ang kainin ninyo, ikukuha ko po kayo ng plato at baso. Sumabit ka, sumalo na ka. Sumalo! Oh! Aminin na! Minulit ko pa. Oh! Replay ba ako?